Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, sobrang dami na talaga ng mga motor. At karamihan nga po doon ay made in China. Kung dati nga po kapag sinabing made in China, diring-diri yung ibang tao. Sabi kasi nila kapag made in China daw, mabilis daw masira, bulok daw pagkakagawa, hindi daw maayos. Sa madaling salita, wala daw kwenta. Yun nga po yung naging trademark dati ng mga made in China. Pero sa ngayon, iba na ngayon. Ngayon kasi kapag sinabi mong made in China, pang malakasan na talaga yan. Katulad na lang sa brand na CF Moto, ang gaganda na ng mga motor nila. At sabi din naman ng mga nakabili, matibay din daw. Kahit daw yung mga nakarusi, matibay din daw motor nila. Hindi pa naman daw sila nababalian ng frame. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Sa ngayon nga po, sobrang daming talagang mga brand ng motor ang nagsilabasan. At karamihan nga po doon ay galing sa China. Hindi nga po katulad dati yung mga motor na nilalabas nila ngayon, full pack na. Kumbaga halos nandoon na lahat yung mga pangmalakasang features. Sabi nga nila, hindi daw tinipid. Kaya yung ibang tao napapaisip talaga kung ano nga ba yung motor na kukunin nila. Japanese brand o Chinese brand. Minsan ka na nga lang bumili ng motor, gulong-gulo ka pa. Pero yung pambili galing pa kay mama. Isa na naman bagong motor ngayon ang nagtitrending sa social media. At katulad nga ng inaasahan, galing na naman ito sa China. Pa-China. Yung pormahan nga po sa motor na ito, pang malakasan din talaga. Kasi yung nag-design sa kanya, European designer pa. Yes po, isang European designer po ang nag-design sa motor na ito. Kaya yung pagkakadali sa kanya, malupit talaga. At ito nga po ang motor na Taro Ron 150T. Bakit pa kasi nilagyan ng T? Medyo iba tuloy pakinggan. Taro Ron 150T. Kung iniisip nga po ng iba hindi matibay ang makina niya kasi galing sa China, siguro naman hindi ganon. Kasi ang makina nito ay galing kay Lonsin. At alam naman natin yung brand na Lonsin, pumapalag din talaga yan. Matibay din talaga yan. Kaya panigurado itong motor na ito, matibay to. At bukod nga po doon, napakaangas din ang pormahan niya. Kapag nakatagilid nga po siya, medyo may hawig siya doon sa Honda PCX at doon sa SYM JetX. Pero mas astig yung tapalodo niya. Subalit itong motor nga po na ito kalalabas lamang niya, na available pa lamang po doon sa China. At dahil dyan pag-usapan na po natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Tyrong or Taro Ron 150T na mayroong 149.6 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 10.6:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 14 horsepower at 8,250 RPM, 14 Nm torque at 6,500 RPM. At ayon nga po sa mga Chinese na nag-top speed sa motor na ito po ay kanyang tumakbo sa bilis ng 105 km/h. Pero kung sakaling ilabas yan sa Pilipinas, panigurado aabot ng 130 kph yan. Aba, syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 11.5 liters fuel tank capacity. So medyo malaki. Nakamonsumo naman na po ng 36 km per liter. Hindi na rin masama. Ang sukat na niyang gulong 110/70/14 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Parehas na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Meron din po itong ABS or anti-lock braking system. Yan nga po ang kagandahan sa mga bagong motor ng China ngayon. Tinotodo na po nila. Ang kanyang seat height ay may taas sa 765mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 142 kilograms. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, yung headlight nga po sa motor na ito, para siyang mata ng robot na napakastig nga pong tignan. Yung kanyang taillight naman, sobrang angas din. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka TFT display na. At katulad nga po sa mga karamihang motor ngayon, nakakilis na rin po ito. Napakaganda din po ng kanyang naked handlebar. Kung titignan mo nga siya sa ganyang posisyon, medyo may hawig siya doon sa PCX. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system. At sa 50,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. So ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto kasi sa traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 o 5 segundo, kusa nga pong mamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo naman din siya pabalik, kusa na rin siya andar.
At ang pangmalakasang feature sa motor nga po na ito, meron po siyang TCS or yung Traction Control System. Na kung sakaling dumaan ka nga po sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga po mag-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Ganon siya kalupit. Pero ito, mas malupit to sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng ordinary telescopic at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, magandang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin naman natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagay ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron po siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At pagdating naman po sa presyo niya, ito po ay nagkakalaga ng 12,980 Chinese yuan na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 100,000 pesos. So kung atin nga pong isipin yung features na meron siya, maganda po yung presyo niya. Ibig sabihin panalong panalo na. Okay. Sa ngayon nga po, wala pa talagang makakapagsabi kung makakarating ba siya dito sa Pilipinas. Pero kung sakaling mangyari na makarating siya sa Pilipinas, okay kayo. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.